sing Victory in Jesus. On the first verse, ready? Say, I heard an old story. Amen. Savior came from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. All together now. Heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory! Victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. Amen! He loved me, I knew him, and all my love is through him. He plunged me to victory within the cleansing blood. Sing verse. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried to Jesus, come and heal my broken spirit. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. All together! Victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. Everybody say, you love me, I knew him, and all my love is through him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last verse. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, and about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. All together, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. Amen. He loved her, I knew him, even my love is through him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Parang may mga problema po yata. May problema po ba tayo dyan? Sabi ng, meron sir, may problema po. Pag may problema po sa kapirahan, huwag niyo po akong hanapin. Alright, si Sir Francis naman po, last time iba yung si Sir Francis po. May problema rin po siya sa financial, kaya lahat po tayo ay walang ligtas. Amen. Kaya mas maganda po sa buhay natin nakangiti tayo. Amen. Yung tao pong pumapangit, sila po yung taong nakasimangot. Yan. Kung gusto nyong gumanda at pumogi, smile in everything. Sabi nga ni Love Anyaver. Amen. Kaya wala pong reason ngayon para tayo ay sumimangot. Amen. Kaya tayo po yung maging magalak at masaya sa umagang ito. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you po sa umagang ito, sa panibagong umaga na meron po kami. Salamat Lord dahilan ang inyo pong pagmamahal ay pumasa amin, Panginoon, sa paggising ng umaga. Aming pong nasilayan, Panginoon, ang inyo pong kabutihan. Ang araw ay sumikat, Panginoon, at ito ay pag-asa para po sa amin. I-ready niyo po ang aming pong puso at isip as we worship you in spirit and in truth. We pray, O God, that your word ang siyang manguna, Panginoon, sa amin at ang inyong presensya, Panginoon, ang pumasa amin. Lord, we commit everything to your name. In Christ's name, amen and amen. Please be seated po. Amen. Let's sing another song. Grace greater than all our sins. Sa biyaya po ng Panginoon tayo po nangaligtas, no?
verse, say, marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder in Calvary's Mount are poured, there where the blood of the Lamb was shed. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Darkness straight again night at night. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, 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 God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will this moment His grace receive? Everybody say, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Amen. Amen, amen. Thank you for that grace. Amen. Sabi ng Bible, if walang grace ng Panginoon, wala din tayo dito. Amen. So salamat sa kabutihan ng Panginoon and welcome once again to Subic Bay Baptist Church, and we're glad po na kayo po ay nandito po sa simbahan po na ito. Amen. At sa bawat family, once again, maraming salamat po para po sa inyo pong presensya sa bawat isa. Amen. Meron po ba tayong first time visitor po sa ating kalagitnaan po, si Sir? Ano pong pangalan? Sir Luis, amen. Sir Luis, can you stand up please para po ma-recognize naman po ng mga members? Amen, amen. Thank you. Maraming salamat, Sir Luis. Salamat po. You may sit down po. Amen. Meron pa po ba tayong first time visitor sa ating kalagitnaan? Meron pa po ba? Second time? Third time? Many times. Siyempre ang ano po, Billy Mill Sisters nandito. Amen. Di ko alam kung sino si Angelica at si Angela. Basta kambal. Yan. Amen. Welcome once again to Subic Bay. Meron pa po ba ako nakaligtaan na i-welcome natin at muli nating nakita sa simbahan na ito? Amen. Wala na po ba? Wala po magtatampo mamaya, walang sisibangot pag kinamayan ko. Baka sabihin, hindi ko binati kasi. May birthday po ngayon. Sino po right now, today, meron pong may birthday. Ha? Ella? Si Ella? San si Ella? Ella Perez? Alright, saan si Ella? Ella Perez, nasaan ka man? Amen. Sige po. Happy birthday siguro. Awitan na natin ang birthday. Ella, dito ka na please. Awitan natin. Kung gusto nyo po mag-abot ng cash, credit card, debit card, promissory note, pwede rin. Lahat. Batiin po natin siya. And after po natin kumanta ng happy birthday, ay tayo po ay mag-ikutan sa bawat isa. Sir Francis? Okay po, awitan mo natin ng happy birthday si Sir Ella. Happy Happy birthday to you. All together sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you
Amen? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa! Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang maligaya. Maligayang bati. Amen, amen. At ilan taon na uli, Ella? 22. Kala ko 18 pa lang. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin saglit. Panginoong Diyos, salamat Lord, dahilan dinala niyo po si Ella para po sa aming pong kalagitnaan. At salamat Lord sa kanya pong buhay, even Lord sa kanya pong family, O God. So Lord, be with her, Panginoon, sa kanya pong mga decision, sa kanya pong mga gagawin, even Lord sa kanya pong plano, Panginoon. At ingatan niyo po siya at ng kanya pong kaarawan ngayon ay maging masaya, Panginoon. At ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan in Christ's name. Amen and amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo naman po ang magkamayan. Let us give our best smile po sa ating mga kakamayan. Di gaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Di gaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Okay, pwede na po tayo bumalik sa ating respective seats. Let us now hear the choir.
Okay, tayo naman po tayo lahat. Tayo po tayo sa another song. Let's sing, Are You Washed in the Blood? All together sing. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Are you fully trusting in His grace desire? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? See to the heart, moment to the crucified. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Amen. Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh in his storms be white, are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready when the mansion's bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garment that is stained with sin. Are you washed in the blood of the Lamb? There's a fountain flowing for the soul and clean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. All together. Amen. In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Please open your Bible in Psalms 51, verse 1 to 19. The Bible says, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with thy hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thy lips, and my mouth shall be shew for thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering.
The sacrifices of God are as a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thine altar. May the Lord bless his holy word. You may be seated po. Day by day, with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day, every day, the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor in power, the protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As the days your strength shall be in measure, this the pledge to be made. Help me then in every tribulation, so to trust your promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meets me, here to take us from the Father's hand. One by one, the days and moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. Salamat po, Aleo family, for that wonderful song that you render for the Lord. So, ang ating pong mga gagawin for the whole month ay marami po. Simula po ngayong buwan, sa buwan po ng January. And please take note po, ang ating pong Amago Sports Ministry ay merong pong gaganapin po by January 30. Dito po yan po sa Olongapo District Jail. Ito po sa May Barreto, or mas kilala po natin sa 164. So, Game Grace on January 30. Coach Tim, meron na tayong time for this. So, to follow na lang. Alright po. So, January 30, ang ating pong ministry po na pinapamunuan po ni Coach Tim. And then, ang ating pong Sweetheart Banquet on February 7. Ito po ay para po sa mga couples na meron pong marriage certificate. Amen. Pastor, paano pag wala? Request po kayo. Hindi, biro lamang po. Ano? Baka magalit po kayo sa akin, hindi na po kayo mag-church.
Old-fashioned camp meeting on March 11, 12, and 13. Yan po yung ating pong isa sa mga pinakahihintay na mga camp meeting na meron po tayo. Amen. And then Women's Conference on March 14. I think Saturday po ito. At yan po yung ating pong mga guest speaker na parating din po. And then Eastern Cantata on March 29. Yan din po ang ating pong gagawin. Usually, ginagawa po natin every December. Meron po tayong Christmas Cantata. Pero ang ating pong punong pastor ay they decide na meron po tayong Eastern Cantata on March 29. Kaya po sa mga gusto pong mapasama po sa mga awitin po na ito, alam ko po yung iba po sa inyo na inggit kasi na sila lang yun nandito. Kaya kung ako po sa inyo, sumama na po kayong mag-practice. Ano po, no? And hanapin nyo po si Sir Prince and si Sir Abby and the rest po, si Miss Bianca para po sa mga other information para po sa ating Eastern Cantata. And then our church anniversary ay sa buwan po ng April 5. Yan po yung ating pong ipagdiriwang sa katapatan at kabutihan po ng Panginoon. Amen po. At yan po yung ating pong guest speaker po din na parating. So yan po yung mga ilang activities na parating po sa ngayong pong taon na ito. At sa ating pong weekly announcement, we have college and career. Sa lahat po ng mga college, you are free to join this online Bible study po together with Sir Alexis and Miss Tin and the rest ng mga leaders po ng college and career. Also, para po sa mga kalalakihan, ito po ay meron po tayong online Bible study every Tuesday 8 p.m. and also sa Wings po, ganun din po. Thursday naman po sila. Pastoral lecture every Thursday 7 p.m. and we have weekly feeding ministry, door knocking, visitation, and other ministry na ating pong ginagalawan sa ating pong simbahan. And also, ang ating pong Project Dorcas Feeding Ministry, every Saturday po yan. At kung gusto nyo po mapabilang po, mapasama po sa mga bawat centers, I think we have seven centers na ginagalawan po natin simultaneously every Saturday. Lahat po yan ay hahayo, pupunta sa mga iba-ibang lugar para po ipangaral po ang salita ng Diyos. Kaya tayo po ay magtulungan as a church member na maikalat ang ebanghelyo at salita po ng Diyos. Ano po, no? Kaya po yung mga ilang paalala pa po sa ating pong listahan ay yung ating pong prayer request. At kung gusto nyo po mapasama po dyan, please send sa ating pong group chat or text to our cellphone number 0926-068-9650. And then lastly po, yung ating pong faith promise para sa Panginoon. And our last po, bago ko po makalimutan, yung meron pong bakanting lote po dito, somewhere po dyan sa harap ng ating simbahan. And we are praying po, sila Pastor din, na ma-purchase po natin yon para po sa ating pong mga sasakyan. Ano po, no? Kasi siksika na po tayo dyan. And then nakakahiya din sa kapitbahay kapag hindi sila makadaan. Ano po, no? So let's do pray na yung ating pong kapitbahay dyan na ibenta sa atin ng good deal yung lupa po dyan para meron po tayong parking area sa ating pong mga sasakyan. Ano po, no? Alam ko po yung iba naghihintay lang ng parking para bumili agad ng sasakyan. Ano po, no? So unahin natin, parking muna para dito sa may side natin at para iparada natin yung mga may mga sasakyan nating may umbrella sa loob. Amen. And then yung atin ding pong pinagpipray sa bawat area, ano po, no, ating pong mga mission churches ay pagpray din natin po, ano po, no. And then yung mission month po natin ay pagpray din po natin na ito po yung maging successful. Nakalimutan ko lamang pong yung date, pero sa month po yun din ng April. Ano po, no? Kaya panalangin po natin lahat ng mga activities sa ating pong mga gagawin. Ano po, no? So tawagin na po natin ang ating pong mga men to gather our offering for this morning, and still we use that para po sa ating pong ministeryo at sa ikalulugod ng ating pong Panginoon na tagapagligtas. Asta rin po natin po si Brother Ronald Perez po sa ating pong prayer. Hinilingin po lahat na tumayo, tayo po lahat. Shall we all stand, please? Para madaling makadukot. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang to na pinagalob niyo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga provision ninyo. Sa isang linggo, Panginoon, at narito kami bumabalik upang purihin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, Panginoon Diyos, dinadalangin ko na i-bless niyo po ang inyo pong tagapagsalita ngayong umaga, na ito, Panginoon, ay bumaon sa aming pong puso't isipan na may uwi po namin ito na mayroon pong kagalakan, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na narito ngayon na sama-sama kami, Panginoon Diyos, na maglilingkod sa inyo at magpuri
at ganoon din i-bless nyo ang aming pong offering na patuloy nyo pong i-bless magamit, lalo-lalo na po sa ikalalago ng church na ito at ganoon din sa ikalalawak na makakakilala sa inyo, Panginoon. Salamat sa biyaya niyo. Binabalik namin ang kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time, and you were always, always, always on time, and you were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And you were always, always, always on
but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Amen. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa awitin po na yun na ang Panginoon talaga alam niya. He knows everything at yung oras na ibinapagkaloob niya sa atin ay talagang eksakto. Amen. So sa umaga pong ito, hayaan niyo po na tayo po ay mag-aral ngayon at sana po sa bawat isa ngayon, huwag nating hayaan yung mga bata na maglaro ng cellphone during nasa service po tayo. And ganoon din po sa atin mga adults, young people. Sana po wala mo nang mag-Facebook, online. Sana wala ding nag-online sa habang, no? Habang nasa church, o kaya nag-ML or anything. So we are in the Lord's Day at ipagkaloob natin yan para sa Panginoon. Amen? So tayo po tayong lahat as we read God's Word. Psalms chapter 85. Psalms 85 verse number 6. Isang verse lamang po. Psalms 85 verse number 6 sa ating pong pag-aaral po sa umaga pong ito. Verse number 6, sabi po ng Bible, at nandyan na po ba kayo para po ating pong mabasa ng malinaw at maayos sa ating pong umaga pong ito. Verse number 6, basahin ko muna po. Sabi ng Bible, Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Once again, I request everybody to please read verse number 6. Ready? Begin. Shall we pray? Father, we need you, Panginoon. We need your power. We need your presence. We need the touch from on high, Panginoon. Forgive us po sa aming pong kasalanan. Turuan nyo kami, Panginoon, sa umagang ito na mapagtanto namin, Panginoon, ang kakulangan sa buhay po namin. Mga bagay, Panginoon, na kung saan ay pagkakamali at mga likong desisyon sa buhay namin. Kaya ang dahilan, Panginoon, ay kami po ay napapahamak. Kami po ay nalilito, Panginoon, at ito ay nauwi, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na ikapapahamak ng aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa at buksan niyo po ang aming pong puso't isipan sa aming pong papakinggan, Panginoong aral galing po sa inyong salita. Lord, we know, Panginoon, na kami bilang isang tao ay limitado lamang, Panginoon. Pero Lord, we believe that your word ang siyang magbibigay ng encouragement and the same time rebuke, Panginoon, sa aming pong mga maling gawain. Bless us, O God, as we study your word. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Tech team, pwedeng pa-adjust ako konti? Di ko na naririnig yung sarili ko. Pa-adjust lang konti. Thank you. Check. Amen. Psalms 85 verse number 6, as the Bible said, Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Alam niyo po, every time sa ating pong pag-aaral, and we study about in this month, ay patukoy po sa tinatawag na holding fast. Ito yung mga bagay na ipagpapatuloy natin. Pero sa ganon, sa aking pag-aaral, hindi pala magiging o hindi maipagpapatuloy ang isang bagay kung ito po ay hindi rin nasimulan. Tama po? Mahirap gawin yung isang bagay. For example, ikaw ay, meron kasing pinagkaiba yung sinasabing nagpipintura sa magpipintura pa lang. Nakuha niyo po yung punto? Ito yung magpipintura ka pa lang kasi magsisimula ka pa lang. Pero iba naman yung nagpipintura ka kasi meron ka nang ginawa. Kaya po yung ating pong topic, it's all about holding fast. Ito yung mga bagay na dapat nating panghawakan kasi meron na tayong nasimulan. Meron na tayong ginagawa. So in order for us na tayo ay magpatuloy, may mga bagay na tayong dapat pag-aralan. Last time, we talk about holding fast to the truth. Holding fast sa pananampalataya. At ngayon po sa umaga pong ito, let's talk about holding fast to joy and being revived. So sa ganitong bagay, aalamin naman natin bilang isang tagapakinig ng salita ng Diyos at hindi naman
siguro 98% sa ating kalagitnaan ngayon ay hindi lamang po first time na naka-attend sa simbahan na ito. Amen? Meron po tayong isang visitor na si Sir Luis. Pero karamihan po sa atin ngayon, for sure, ay napakinggan na yung salita ng Diyos. Yung iba nga sa atin, nagtitake down notes na at alam na natin yung mga gagawin. Even yung flow ng ating simbahan, kailan naakyat yung scripture reader, kailan naakyat ang choir, kaya anong gagawin sa mga sumunod na ganito. We know about yung nangyayari sa ating pong simbahan. Kaya nga po sa umagang ito, titignan natin bakit ang reason, bakit ang dahilan, ang tao, ang mananampalataya ay wala pong kaligayahan. Di ba po nung December tayo ay masasaya kasi ang daming pagkain eh. Ang daming mga handa, pag tinext tayo ng ganito, okay na, punta tayo dito, punta tayo doon. Yung mga iba nga sa atin, naghatid ng regalo para lang makakain talaga ng hindi pa natin nakakain. Masaya tayo sa ganong bagay. And some of us, or most of us, ay nakareceive ng regalo and we are happy sa ganong bagay. Pero let's talk about sa pagiging joyful. Pag-usapan natin yung pagiging magalak. Alam nyo po, mas magandang sinisimulan natin ang ating taon na hindi happiness lang. Kasi happiness is just nangyari lang eh. Pero yung joy, ito yung bagay na kung saan ating matatanggap na mula sa Panginoon at ito ay magpasawalang hanggan. Kaya nga po sabing gano'n ng ating pag-aaral, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Alam nyo po, in this month, ay ating pinapag-aralan pa rin yung bagay na ito. And especially pag January, ang tumatatak sa kaisipan nating lahat, nandito pa rin yung New Year's resolution. Hello? Di ba po ginagawa pa rin natin? December 31, ito yung gagawin ko. January 1, ito na ha. Magiging healthy na tayo. Di ba? Ito na yung gagawin ko. Ito. Hindi na ako magpupuyat, hindi na ako ganyan, hindi na ako magbi-milk tea, and so on. Maraming mga bagay na tayong mga resolution, even sa ating lifestyle. Pero alam nyo, sa ganyang usapin, mas maganda rin na idamay natin yung ating spiritual. Amen? Idamay natin na kung saan nandyan tayo nagbabasa ng Bible, nandyan tayong dagdagan natin yung prayer time natin, dagdagan natin yung pag-attend natin sa church, na dating every Sunday morning ka lang, ngayon nagsa-Sunday evening ka na rin, nag-Wednesday night ka na rin, kahit walang simba, nandito ka sa simbahan, di ba? Dagdagan natin yung mga ganyang bagay, ang kailangan po nun, ma-revive. So ibig sabihin, sa ganito pong bagay, ating pong dapat malaman na ipinapakita ng aklat po ng Psalms na sinulat ni David, ay nakita natin na yung buhay natin ay dapat konektado pa rin sa Panginoon. Even si David po, a man after God's own heart, na hindi po exempted sa tinatawag na usaping revival. Bakit? Yung binasa po ng scripture reader kanina, sabing gano'n ng Psalms 51, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me." Sabi pang ganon, verse 12, "Restore unto me the joy of my salvation." So sa ganyang bagay, merong pong mga dahilan, the reason why na ang tao ay hindi nagagalak, the reason why na hindi masaya, kasi merong pong tinatawag na alinlangan sa buhay. Kaya nga sabing ganon, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Alam niyo po, sa ganitong bagay, sa ating panimula, ating pong makikita, there is a request. There is a request. "Wilt not revive us again?" As we have this series at ating makikita, kailangan natin ng tinatawag na spiritual revival. Amen? Kasi kahit anong pray natin, pray tayo, we are praying sa spiritual growth, and yet hindi tayo nagsisimba, wala ding pong mangyayari sa buhay natin. Hello? Diba? Kasi anin natin yung prayer na yan. Pag pray nyo po ako, gusto kong lumago spiritually, pero hindi ka naman nagsisimba. Makikita natin kailangan yung sarili natin ay i-involve din natin sa simbahan for us na makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Not only there is request, but there is reason that thy people may rejoice. Amen? Yun po yung rason na ating dapat makita, hindi lang dahil nire-request ito, bagos ating makita yung rason bakit kailangang ma-revive for us to be joyful sa ating pong buhay. Sino po sa ating kalagitnaan na masaya pa na gumagawa ng kasalanan na everyday sa buhay? Wala.
Bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayong maging masaya na tayo gumagawa ng kasalanan. Na dapat sa ating buhay meron tayong remorse. Na dapat sa buhay natin na every time na meron tayong kasalanan, nagkakaroon tayo ng pighati. Kaya nga po ating makikita na dapat meron tayong revival sa ating pong buhay. There is a request, there is a reason, and thirdly, and the last, sa ating introduction, there is the result. Rejoice in thee. Amen? A true revival, merong pong tinatawag na kagalakan sa buhay. Amen? Kaya nga po, I believe bilang isang Kristiyano na dapat tayo po'y mamuhay ng merong kagalakan. Amen? Can I hear amen? Yung iba yata napilitan. Amen. Amen. Hindi po gano'n. Kung tutuusin, bilang isang Kristiyano, hindi na natin kailangan pang pilitin. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos at alam nating tayo yon, ba't ganyan ka? Grabe ka magsalita. No. We say amen because we are agree sa ganong bagay. Alam niyo po yung amen, hindi lang yan dahil sabihin, oy, agree ako sa pastor. Minsan pampagising yan sa mga katabi natin o kaya masyadong kung ano ginagawa. Pampagising din yan, di ba? Amen! Ito mo, amen, gising na ako, ayos na. Diba? Sabing ganon, bilang isang Kristiyano, tignan din natin, we live na pagiging joyful, at ito pa, isipin natin yung mga kagalakan sa buhay natin. Sabi nga nabasa ko, ang tips para hindi ka maging malungkot, huwag kang magpakalungkot. Yung pala yun, sabi ko, grabe, kala ko, ang lalim eh. Isipin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Ito pa, not only we live, we think, let's walk joyfully. Amen? Kasi kung di rin tayo, pastor, literal ba yun na maglalakad tayo ng masaya? Di ba, merong mga reels sa Facebook, sabing gano'n, na sabi kasi ni manager, kailangan maging masaya. Lahat na lang, good morning po! Hindi yung gano'n. Di ba? Bagkus itong paglalakad natin ay merong kasayahan na tayo ay naglilingkod para sa Panginoon. Tayo po ba ngayon sa umagang ito, masaya ba ang bawat isa na tayo ay nasa simbahan? Amen. Dapat po makita yan sa ating pong buhay. Not only we live, we think, we walk. Ito pa isang bagay. We serve God joyfully. Amen? Kasi merong mga naglilingkod parang ayaw naman eh. Why? Kasi mali yung pinaglilingkuran, hindi ang Diyos, kundi ang tao. Pero sa kabila ng yan, kung titignan natin, dapat tayo ay maging joyful para tayo ay ma-revive. Amen? Kasi ang kabaliktaran ng mga taong hindi masaya, sila yung parating mga problemado sa buhay. Sila yung parating na kung saan talagang wala nang nakita kung hindi problema na lang. Yung tipo na hindi ka na excited magsimba, yung tipo na hindi ka na excited mag-ministry, yung tipo na hindi ka excited magbasa ng Bible, yung tipo na hindi ka excited na kumuha ng envelope at ilagay yung tithes, hindi ka na excited sa mga bagay na patukoy sa Panginoon. Why? Kasi tinitignan natin yung mga bagay sa mundong ito na akala natin ay tatagal ng habang buhay. Pero if we think na ang Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay natin, yun ay hindi matutumbasan ng pera. Amen? Yun ay hindi matutumbasan ng anumang bagay dito sa mundong ito. Kaya ang ating pong pag-aaral na ito, holding fast to joy and being revived. Amen? Sana sa buhay natin, hindi lahat ng bagay makita natin burden. Alam niyo po yung burden? Ito yung mga lahat na lang problema. Bakit yung upuan na yun, di pantay, wala sa linya. Sabi pang-apat, 1, 2, 3, sobra yung isa. O yung mga bata pa dito, may natutulog yata. Lahat na lang yata nakikita burden. Pag CR ko nga, wala nga kayong tubig last week. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong tubig. Sino ba yung bata na nagsara ng gate valve dyan? Parating yan lang ginagawa. Hindi ako maka-CR ng maayos. Diba? Hindi ako makatulog. Masyadong maingay yung pastor. Ang lamig-lamig ng area nyo. Ano ba talagang problema? Ang dami talagang tinitignan yung burden sa simbahan. Alam nyo po, there is no a perfect church. Amen? Lahat may kapintasan. Kaya mas magandang tignan natin sa ating buhay as we serve God in the book of Hebrews. Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Kaya kung iisipin natin yung mga bagay na yan, tayo ay magiging masaya. Amen? Ito pa yung isang dapat nating isipin para tayo ay maging joyful. Ito po yun, na tayo at ang bawat isa ay merong pinagkaloob na kaligtasan. Amen? Kaya sa mga taong ligtas, ngayon sa ating kalagitnaan, alam niyo po ang aking pong sinasabi, na merong buhay na walang hanggan. At ito pa, tayo ay palangit. Amen?
Hindi lang ito yung sinasabing langit, lupa, impyerno. Diba? Saksak puso, tulo ang dugo. Back then, laro lang yun para sa atin eh. Ngayon, yung mga batang ito, hindi na nila alaming laro na yun eh. Tama? Pero in reality is this, ang taong merong relasyon sa Panginoon, palangit. Pero yung taong ayaw pa rin at nire-refuse ang salita ng Diyos at bahala na sa buhay, merong kabayaran ng kasalanan at sinabi yan ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Colossians chapter 3 verse number 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen? Ito yung mga bagay na kinakaadikan natin. Nandito na. Pumapasok na tayo ng dahan-dahan sa ating mensahe. Bakit? Kasi maraming tayong mga pinagpapalit sa Panginoon para tayo ay ma-enjoy sa buhay-buhay. Tama po? Nandyan si cellphone, nandyan si Facebook, nandyan si Instagram, nandyan si TikTok, nandyan yung mga online shopping na yan na pinagpapalit natin sa Panginoon at isipin natin, masaya kasi mag-shopping sa mga ganito. Sinendan nga ako ng seller ng 30% sa voucher, 'di ba? Masaya yung mga bagay na 'yan. Pero kung titingnan natin, panandalian lamang. That's why sabi ng Bible, set your affection on things above and not on things on the earth. Ito po yung sinabi ni David. Psalms 122 verse number 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Kaya masaya kapag nasa simbahan. Diba? Meron nga nag-chat, sabi niya ganun, iba pa rin kapag nasa simbahan. Ito lang, kahapon, nung isang araw, kalimutan ko na kung sino yung members na yun, sabi niya ganun, iba pa rin kapag nasa simbahan mismo. Iba yung pakiramdam kapag sa online, iba pa rin, mas iba yung pakiramdam kapag nasa simbahan, kagaya ng meron tayo ngayon. Amen? Kaya nga sabi ganun, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Psalms 85, verse number 6. This is our text. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Alam niyo po yung Psalms 51, yung istorya po niyan, nung si David ay nagkasala sa Panginoon, ang kailangan niyang gawin ay humingi ng tawad at ang kanyang buhay ay magkaroon muli ng kagalakan. Kaya yun po yung nasulat sa aklat po na ating pong binasa kanina. Ngayon po, what are the things that we need to do? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay maging masaya at tayo ay magkaroon ng revival sa buhay natin? Let me give you the first point. First, confess our sins for revival. Confess our sins for revival. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, kapag kasalanan, tinatawanan na lang. Ang galing ng bata, lutong magmuro. Isa, video mo nga, isa pa, tapos isa pa nga. Ay, sabi mo, di ba? Minsan natutuwa tayo sa mga ganong bagay. Yung mga bata na nagmumura, di ba? Yung mga kasalanan na nangyayari sa mundong ito. Pastor, hindi naman ako bakla eh. Hindi naman ako tomboy. Pero you are agree when it comes sa panunood para kay Vice Ganda, you are agree sa mga tugtugan ng mundong ito, and say, nagsisimba ako sa Baptist Church Kristiyano ako Pero we are agree. Alam niyo ba sa ganong bagay, sabi ng Bible, come out from among them and be ye separate. Mga young people, hindi lang dahil kayo ang kasunod ng generation ng simbahan na ito, at sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero ngayon, hindi ko na nakikita na pag-asa ng bayan ng kabataan. Kasi most of the young people today ay hindi na kinagigiliwan ang salita ng Diyos. Anong kinagigiliwan? Kasalanan. Kaya nga po, kung tayo ay gusto nating maging masaya, kung gusto nating magkaroon ng maligayang buhay, may kagalakan sa buhay, ito yung dapat nating gawin. Confess our sins for revival. Amen? Sa panahon ngayon, kapag kasalanan, binabaliwala na lang Mahal naman ako ng Panginoon. Meron namang sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos, okay na yon.
Minamahal naman tayo ng Panginoon. Siguro naman, pastor, pwede naman akong gumawa niyan kasi mahal naman ako ng Panginoon eh. Kahit pumatay ako ng tao, kahit hindi ako magmahal sa mga tao, kahit anong gawin kong mga kasalanan, papatawarin pa rin naman ako ng Panginoon kasi God loves me. No! Kung yung Panginoon mapagmahal, yes. Pero meron din siyang karakteristik na kung saan yung kasalanan na yon ang siyang nagbibigay na, do we remember the book of Genesis? Hindi lang dahil mahal ng Panginoon si Eva at si Adan, bagos meron ding punishment, meron ding pagpaparusa. Ang sabi ng Panginoon na wag, sabi ng Panginoon na wag, sabi ng Panginoon sa kanila, wag hawakan, wag kakainin. Pero nung ginawa ni Eva at ni Adan, sila ay sumuway. Ang problema sa atin bilang isang tao, tigas ng ulo natin eh. 'Di ba? Ang tigas ng ulo natin. Gumagawa tayo ng sarili nating desisyon at tapos kapag tayo ay napahamak, Lord, tulungan mo naman ako. Di ba? Pero ano yung desisyong ginawa natin? Last year, ano yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon? Pagkatapos na nangyari na yun, anong nangyari? Napapahamak tayo and we come to God, Lord, nahihirapan ako. Sino bang may kagagawan? Tayo din naman, di ba? Iisipin natin, magpipray tayo ng for good health, pero lakas natin kumain. Di ba? Pray for me, good health, pero lakas mong uminom, addict ka, di ba? O pray for my health na ako ay makatulog ng maaga, pero lakas mo, hindi literal na na matulog ng maaga, matulog ng umaga. O magpipray ka ngayon, baka perong po magdodonate sa inyo ng dugo, kailangan ko po ng dugo. Lakas mo nga magpuyat eh, di ba? Minsan yung cellphone na ito yung nagiging dahilan para tayo hindi agad makatulog. Kagabi, meron akong napanood na isang clip. Mas maganda pala na kapag natulog tayo, ilayo natin yung cellphone natin sa atin. Kasi kapag tumunog yan, gising ka na. Kapag nag-vibrate yan or anything, gising ka na. Lalo ngayon yung Shopee, Lazada, di ba? Tutunog yan kahit wala ka namang ginagawa eh. Shopee, gumawa ganun, di ba? Magpa-pop up yan parate. Kasi yung ganyang bagay, hindi naman sa sinasabi kong wag o rather, ito ay alisin na natin yung cellphone. Pero minsan, at madalas na nangyari sa buhay natin, ito yung nagiging reason para tayo ay magkasala. Tama po? Minsan kinakaligtaan na natin yung itong salita ng Diyos at ipinagpapalit natin itong cellphone na ito. Hello? Di ba nangako tayo ng mga nakaraang taon, sabi magbabasa na talaga ako ng Bible. Kamusta na, brother? Kamusta na, sister? Alam niyo po, sa loob ng 4 na buwan, pwede nating matapos ang Bible if we read the Word of God continuously. Kaya. Meron nga akong kaibigan sa loob ng less than 3 months, 2 months, nabasa niya na yung Bible. Sabi ko, dami nun. Hindi, basa ka lang ng basa. Kung tayo ay mahilig magbasa ng mga ibang bagay, mas magandang basahin na natin yung salita ng Diyos. Pastor, inaantok kasi ako eh. Pero kapag cellphone, gising na gising tayo. Diba? Mas minamahal natin yung kasalanan kaysa dun sa mga bagay na patukoy sa Panginoon. Tapos we pray sa Panginoon, please pray for me. Spiritually, physically, mentally. Ano pa ba? Kaya kung titignan natin, kung hindi natin ihihingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon, hindi rin tayo magkakaroon ng revival sa ating pong buhay. Kaya nga sabing gano'n ni David sa kanyang buhay, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Kasi naramdaman niya sa buhay niya na yung kasalanan, iba yung pakiramdam bilang isang Kristiyano na kapag tayo ay nagkasala, iba po yung pakiramdam na kung saan parang ang layo natin sa Panginoon, na kahit anong pilit nating lumapit, na kahit tayo ay lumapit ng lumapit para sa Panginoon, pero dahilan sa kasalanan, ang layo pa rin natin. Minsan darating sa punto natin, Pastor, nag-church naman ako, pero bakit parang ganoon? Wala pa rin nangyayaring magandang epekto sa buhay ko yung salita ng Diyos. Hindi problema yung salita ng Diyos. Ang problema, tayo. Kasi tinitake natin yung salita ng Diyos, hindi ng positive. Wagos negative. Bakit naman kasi tinuturo yung ganyang bagay? No! Mas maganda nga na tinatama tayo sapagkat sabi ng Bible, and the truth shall set us free. Ang totoong magandang dapat nating malaman na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po ba, merong mga ilang churches na they don't talk about sin.
Okay lang yan, magsama kayo. Di pa naman kayo, okay lang yan. Galing din naman kayo sa pagkabata, parang hindi ka dumaan sa... Okay lang yan, na ganito yung mga kasalanan. Okay lang, approve mo lang yan. No. Bilang isang Kristiyano, sabi ng isang verse, hindi pwedeng magsama ang dilim sa liwanag. Kaya dapat nating mapagtanto na i-confess natin ang ating mga kasalanan for us to have revival. Amen? Andyan pa po ba tayo? Proverbs 28 verse number 13. Sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper. Nakita po natin, he that covereth his sin shall not prosper. But whosoever, sabing ganun ng Bible, but whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pwede pa tayong patawarin na hindi pa tayo humingi ng tawad? Sir Jerknel, pwede mo bang hindi, si ma'am na lang kasi parati yung mga babae, tama eh. Pasok pa din. Ma'am, pwede mo bang patawarin si Sir Jerknel na hindi pa siya humingi ng tawad? Hindi kahit mag-sorry ka pa, 2 beses, 3. Di ba? Kasi sa ganong bagay, hindi tayo pwedeng patawarin kung hindi rin tayo hihingi ng tawad. Kaya sabing gano'n, confess and forsake it, them shall have mercy. Amen? Kaya sa ganyang bagay, makikita natin na yung kasalanan ay magbibigay ng kahihiyan sa buhay natin. Amen? Hindi tayo above David. Even si David ay nagkasala. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi, malakas ako spiritual. Hindi ako basta-basta ano ka? Dinaig mo pa yung Diyos Diba? Hindi ako magkakasala. Hindi ko nga sinabi yung salitang yun eh. Yung susi. Susi ng kalangitan ang kailangan mo. Pag nauuhaw ka, yung tubig na kailanman ay hindi ka mauuhaw. Wow, spiritual. Diba? Pero deep inside, sa puso, sa isip, wickedness ang ginagawa. Yun po ang dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat we are all sinner. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Now, ang katanungan, lahat ba tayo ay nagkakasala? Yes. Pastor, yung bata ba at nakakatanda nagkakasala? Yes. Alam niyo po ba yung sanggol kapag umiiyak yan, gumagawa lang yan ng eksena eh. Sabi ng iba, hindi ganyan. Hindi. Di ba pansin natin, di ba, yung bata iiyak, wala namang dahilan, ang gusto lang pala ng gatas. Ama, yung mga bata minsan nagtatantrums para lang kasi kinuha yung cellphone, nagwawala dito kung ano-anong ginagawa. Kasalanan yung nangyayari. Kaya bilang isang tao, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi kasi ako makasalanan. Pinanganak kasi akong matuwid. Ang pangalan ko nga ay si Perfecto. Hindi ako nagkakamali. Matuwid ako. Gusto mo, sapakin kita? Naiinis pala, di ba? Hindi ganong bagay. Lahat tayo ay makasalanan. Let's talk about tithes and our offering sa Panginoon. Ito na. Sabi ng isang pastor, kung gusto mong maalis ang mga diablo sa simbahan, mag-preach ka about tithes and offering. Pag tithes and offering na yan, bahala kayo dyan, bubunot sa bulsa nyo. Basta ako, dadaan lang yung offering plate tapos. Pero seriously is this. Kapag usapang offering, we know the verse about Malachi chapter 3 verse number 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that ye may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, and that, sabi nga nun, that there shall not be room enough to receive it. Ang tanong, kasalanan ba kapag tayo hindi nagbigay ng offering sa Panginoon? By the way, ilang percent ba ang dapat nating ibigay para sa Panginoon when it comes sa ating offering? 10. Hindi na tayo pinahirapan ng Panginoon. Kapag gumita tayo ng 1,000 sa ganitong bagay, the 10% of 1,000 is 100. 10% ng 1,000 is, 10,000 is 1,000. Napakadali na lang. Hindi na tayo pinahirapan pa. Hindi kagaya ng teacher natin, nung 4th year tayo, ang daming mga solution na gagawin, tapos hindi 2 o 3 numbers lang pala yung magiging sagot. Diba? Kaya hindi na tayo pinahirapan ng Panginoon. Kaya sa ganyang bagay, ang tawag sa tithes
ito yung bagay na ibabalik natin sa Panginoon. Kung tutuusin, bitin nga yun eh. Kapiraso lang yun ng ating kinita. Pero gustong makita ng Panginoon sa atin yung ating pong obedience sa Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Hebrews chapter 10, verse number 25. Not only we talk about sa kasalanan at yung kasalanan na ginagawa natin at yung kasalanan when we don't give our tithes and offerings sa Panginoon, let's talk about Hebrews chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as he see the day approaching. Ito na, katanungan. Ang hindi ba pagdalo sa simbahan ay kasalanan? Yes. How many days sa isang week? 7. Ano yung first day of the week? Sunday. Meron tayong Monday to Saturday para gusto nating maggala tayo, mag-aral tayo, magtrabaho tayo, anything. Pero wag naman nating nakawin yung araw ng linggo para sa Panginoon. Sinasabi mo kasi yan kasi pastor ka. No. Wag naman natin nakawin ang araw ng linggo para sa Panginoon. Ang dami nating araw na para gawin sa ibang bagay. Pero wag naman nating gawin. Pastor, may sakit. Yes, we understand sa mga ganong bagay. May mga emergency sometimes na may mga ginagawa tayo. Pero wag naman nating sanayin yung ating sarili na every Sunday wala tayo sa simbahan. Amen? Kasi yung Sunday, it's Lord's Day, not Lord's hour. Amen po ba? At ito yung dapat natin gawin. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Kailangan sa pagdating ng Panginoon, tayo ay matagpo ang tapat. Amen? Tapat tayong maglingkod, tapat tayong manalangin, tapat tayong magmahal para sa Panginoon. Yan po yung ating unang pag-aaral. John chapter 15, verse number 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So prayer is a communication para sa Panginoon. Amen? Itong magandang balita na dapat nating mapakinggan na kailangan nating i-confess ang ating kasalanan, and the more na tayo ay nananalangin, sabi nga ng gano'n ng Bible, na tayo ay mapapalayo sa kasalanan. Nandyan pa po ba tayo? Amen. Point number 2. Tingnan po natin mga ilang bagay. 1 John chapter 1, verse number 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Let's move on. Verse number 2. Rather, point number 2. Comply with the scripture for revival. Kanina, confess our sins. Ito naman dito na sa salita ng Diyos. Hindi ko natatanungin kung sino sa atin ang nakatapos na ng Bible. Baka sabihin natin si Pastor mayabang kasi natapos niya na yung Bible. Now, sagutin na lang natin sa ating kaisipan kung nasaan na tayo o anong chapter na tayo, anong book na tayo in the Bible na ating natapos na. Sabi ng Psalms 119, verse number 9 to 11. Sabing ganon, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Verse 11, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Sa ganitong bagay, kung meron tayong salita ng Diyos, tayo din ay malayo sa kasalanan. Hello? Kung titignan natin, yung pakikinig natin ay magpuproduce ito ng tinatawag na learning. Listening and learning. Ganun lang yun, napakasimple lang yun. Kung tayo ay nakikinig, meron tayong matututunan. At kung hindi naman tayo nakinig, wala din tayong matututunan. Ganun lang yun, napakadali na lang ang ating ng pag-aaral eh. Kaya nga yung ating tenga ay dalawa para mapakinggan natin ang balanse at ating i-apply sa ating puso ang mga ating napag-aralan. Amen? Alam niyo po ba, the Bible is not only concerned sa mga bagay na gusto nating marinig, but He is also concerned sa dapat nating baguhin sa ating buhay. Amen? Na yung ating connection sa Panginoon ay dapat parating konektado. Dapat parati ang malapit sa Panginoon. Di minsan nag-worry tayo, wala akong data, wala akong wifi,
Wala na, hindi na ako makakapanood ng mga gusto kong panoorin. Hindi na ako pa makakapag-message ng mga ganyang. No, mas maganda na tayo ay connected muna sa Panginoon kaysa sa mga ibang bagay. Amen? Mga estudyante, mas maganda na iunahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa bawat isa sa atin, unahin natin ang Panginoon sa ating pong buhay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hebrews chapter 5, verse number 12. For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be first principle of oracle of God, and become as such have need of milk, and not of strong meat. So as we look on this context, we need to share the word of God sa ating nasasakupan. Kaya ngayon yung sabi ng verse 11 of whom we have many things to say, and heard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Ang ibig sabihin ng bagay na ito, na dapat iniintindi natin yung mga bagay na napapakinggan natin. Sa bawat isa po sa atin, be careful sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Pastor, salita yun ng Diyos, bakit tayo magiging careful? No, I'm talking about pure word of God. Bakit? Kasi merong mga nagtuturo ng salita ng Diyos, tinitwist nila yung Bible. Merong mga magtuturo, kahit hindi ka naman magsimba, okay lang nasa bahay ka, okay na yun. Merong ganon. Ay, kahit naman siguro hindi ka lumapit sa Panginoon, okay na yan. May ganun po. At marami pang mga doktrina na kung saan ay tinutulo at binabaliktad nila yung salita ng Diyos para sabihin okay lang. No, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Amen? Wala nang iba pa. Amen? Marami pang kaya maging careful po tayo sa ating mga pinapakinggan. Amen? Hindi lang dahil yan Word of God, sometimes they use the Word of God para lang lukohin at gambalain ang mga tao. Amen? Kaya yun dapat natin gawin sa ating pong buhay. We need to listen carefully for us na tayo ay matuto. Amen? Point number 2, comply with the scripture for revival. Bakit ba kailangan natin ng Word of God, Pastor? Kasi ito yung kailangan natin. Di ba kapag kumain tayong physical, ang saya, kain tayong almusal, kain tayo ng sinagag na may tuyo, na may kamatis, na may itlog na pula. Hindi pa ako gutom ha? Kumain na ako kanina, kalma lang kayo. Okay pa ako. Tangalian tayo ngayon, meron kang marinade mo ng halos 2 araw na liempo, tas inihaw mo. Di ba? Tapos maghahapunan ka pa na talagang grabe, meron ka pang tilapia na inihaw din, o kaya meron kang mga tawag nito, ginisang mga gulay-gulay. Ay talaga, kakain talaga tayo ng kakain, di ba? Tapos ang midnight snack mo, fruit salad. Uy, tapos meron ka pang mango graham. Ay talaga, kakain talaga tayo niyan. Anong diet? Sino nagsabing diet, di ba? Sa physical, ganun ginagawa natin. Pag may pagkain, go. Pero sa spiritual, ang pagkain nating spiritual, salita ng Diyos. Kaya paggising ng umaga, ang una nating gawin, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Yun yung sinasabi ng Bible na ang salita ng Diyos ay magbibigay ng liwanag sa buhay natin. Babalikan uli natin kanina. Kaya ang dilim ng buhay natin kasi hindi naman natin binabasa yung salita ng Diyos. Tapos gusto natin ng revival. Di ba? Gusto natin maging maayos ang ating buhay, pero hindi naman natin binabasa yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, maging careful tayo sa ating mga pinapakinggan sa mga social media. Kasi tinitwist nila yung Bible. At sabi ng Bible, kung dinagdagan o binawasan ng salita ng Diyos, yun ay kasalanan. So mas maganda na sa ating simbahan na meron din tayong dalang Biblia. Na makita natin, tama ba yung sinabi ng pastor, ganitong verse, ito, ay tama. Alam niyo in the book of Acts, they are talagang grabe silang magsaliksik ng salita ng Diyos. Hindi lang dahil naghahanap sila ng mali sa preacher, because they want to know kung tama nga ba yung sinabi ng preacher. Ito yung sinabi niya, Psalms ganito, 87, verse number 18. Ito, tama. Para makita natin yung kaibahan. Kasi may mga ibang simbahan, pag nagdala ka ng Biblia, ikaw daw ay mababaliw. Ikaw daw ay mapaparaning. Ikaw daw ay masisiraan ng bait. No. Kapag binasa natin yung salita ng Diyos, makikita natin na tayo ay may tama at tayo ay matatama. At kapag hindi natin ayaw tayo magpatama, tatamaan ka talaga.
Di ba? Kaya napakahalaga, we comply to the scripture for revival. Amen? Ito yung maganda. Complying to the scripture requires meditating and manifesting. Joshua chapter 1 verse number 8, this book of the law shall not depart out of my mouth. Sabi pang ganon, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt live, have good success. Kita po natin yan. Nandyan pala yung success. Hindi sa ibang bagay na para ikaw ay sumakses. Ito po yun. Joshua chapter 1 verse number 8. Next verse. Psalms 1:2. But his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate, another thing, meditate day and night. Amen? Not only meditating and manifesting to the scripture, but also absorbing and applying. Alam niyo po yung sponge, pag kinuha natin yon at nilubog natin sa isang tubig, mag-a-absorb yun ng tubig, at kapag nilipat natin sa isang lugar at piniga natin, yung na-absorb niya sa kabila, dadali niya dito, at kapag pinagpiniga yun, andun yung in-absorb niya sa kabila. Ganun po yung dapat natin gawin. I-absorb natin yung salita ng Diyos at ilagay natin sa ating puso para sa ating pong buhay, tayo ay malayo sa kasalanan. Amen? Yun po ang resulta at yun po ang susi para sa ating pong buhay na tayo ay malayo sa kasalanan. Pastor, lahat tayo makasala? Yes. Hindi naman natin pwedeng maitanggi na sa ating buhay, hindi tayo nagkakasala. Pero mas maganda, sabi nga ni Apostle Pablo, wag nating gawing dahilan itong mga bagay na ito dito sa mundong ito, bagkos paglabanan natin. Even the great theologian, even yung mga great preacher na ating mga kilala, D.L. Moody, John MacArthur, lahat din po sila ay meron din pong struggle sa flesh. Sabi nga ganun, my flesh dwelleth no good thing. So, ano dapat natin gawin? Mas maganda na yung ating pong spiritual ay malakas at konektado sa Panginoon para tayo ay malayo sa kasalanan. Amen po ba? Absorbing and applying. James chapter 1 verse 22. Lapit na po tayong matapos. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Nakita natin yung verse na ito, na wag lang daw tayong tagapakinig, bagkos gagawin din natin. Pastor, hindi kasi ako makapag-ministry. O sige, pagbigyan na natin, hindi tayo makapag-ministry, pero yung ating natutunan every Sunday, i-apply naman natin sa ating pong buhay. Sabing ganon, be ye doers of the word, not hearers only. Yan yung problema sa atin eh. Gusto nating lumago pero hindi rin tayo nakikinig. Tama po, di ba? Tayo bilang isang mga anak, gusto natin, gawin natin yung mga bagay na ito, pero yung magulang natin, bibigyan tayo ng mas magandang advice, tapos hindi tayo nakikinig. Amen? Yan yung kahalagahan sa buhay natin. Absorbing and applying. Point number 3. Pusin na po natin. Point number 3, clinging to the Savior for revival. Young people, you know this word. Yung clingy, malapit. Diba? Mga magkakaibigan, malapit yan eh. Sabi nga nung biruan, pare, pag hindi ako pumunta, pag hindi ka pumunta, hindi rin ako pupunta. Yan, kaya tayo na pagkakamalang bading eh. Pag di ako pumunta, hindi ka rin pupunta. Diba? Yung malapit. Ilagay naman natin sa principle when it comes sa Panginoon. Kapag tayo ay malapit sa Panginoon, we will see yung revival sa buhay natin. Amen? Pastor, paano ako magiging malapit? Punta na agad ako sa langit? Gusto mo? Gusto mo na ba? Sana ba? Gusto mo? Wag. Diba? Kidding aside is this. Paano tayo magiging malapit sa Panginoon? Napakadali lang. Simba tayo, prayer time, reading God's Word, be involved in the ministry, doing something para sa Panginoon. Yun yung mga pamamaraan para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Amen? Yung mga bagay na yan, madali namang gawin eh. Ang problema lang, we are busy to be lazy. Masyado kasi akong maraming ginagawa eh. Lahat naman may ginagawa eh. Pero kung i-manage natin yung ating time, especially for the Lord, hindi tayo magiging busy para sabihin, wala eh. Wala akong, madami akong schedule.
Mas maganda nang maging abala tayo para sa Panginoon kaysa sa ibang bagay. Amen? Kasi ang resulta nun sa ating buhay, revival din. Ang sarap kayang makita ng bawat isa, church member, tayo nag-aagawan tayo ng walis tambo every Saturday. Diba? Ang sarap makita na tayo ay nag-aagawa, nag-uunahan pa tayo. Anong oras ba yung simbahan? 6:00 na ng umaga, wala pa. Tagal naman ah. Behold, how good and how pleasant it is for a brethren to dwell together in unity. Magkaroon ng fellowship. Hindi pagtapos ng simbahan, mabilis ka pa kay Batman, kay Superman, kay Kidlat, ang bilis mong umuwi. Ayaw mong makipag-fellowship. Ang kailangan natin, maging malapit tayo sa Savior. Amen? At yung Savior na yan, na kung saan nagbibigay ng tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan sa ating pong buhay. Sana maintindihan natin ang ganito pong senaryo, na ang solusyon sa problema, hindi paglayo sa Panginoon, kundi paglapit. Kasi yun yung nagiging dahilan eh. Bakit di ka na nag-church? May problema kasi. Bakit di ka na nag-church? May family problem eh. Bakit di ka na nag-church? Hindi, ako yung may problema, hindi kayo. Wow, ayos ah. Aminado ah. Hindi kayo mali. Ako. Lalayo ko na lang yung sarili. Hindi, yun ang solusyon eh. Kung tutuusin, kaibigan, kapatid, hindi solusyon ng paglayo para tayo ay maging okay. Ang solusyon, tayo ay maging mas malapit. Ang nangyayari, alam niyo po, back in the Old Testament, kapag every time na meron silang kasalanan, anong ginagawa nila? They come close to the tabernacle. Offering sa Panginoon, made a covenant para sa Panginoon. Pero ngayon, baliktad eh. Pag may problema tayo, layo. Pag masagana ang buhay, lapit. Sometimes, masagana ang buhay, layo pa rin. Tandaan po natin ito. Ang Panginoon, hindi lang siya nagbibigay ng pagpapala, kundi siya rin ay nagpapalo. Amen? Kaya ano dapat natin gawin? Ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Huwag nating ilayo. Sabihin mo, hanapin ko muna yung sarili ko. Hindi ka naman nawala, ba't mo hanapin sarili mo? Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Matthew chapter 26, verse 58. But Peter followed him after off unto the high priest's place, and wherein, and sat with the servant to see the end. Sabi ko nga kanina, hindi tayo lalago kung hindi rin tayo lalapit sa Panginoon. Hindi ka lalago kung ikaw ay lalayo. Magsimba tayo sa Panginoon, ilapit natin ang ating sarili para tayo ay maging successful, para tayo ay maging victorious. Amen? Yung kinanta natin kanina na victory in Jesus, hindi tayo magiging victorious. Although we are already victorious sa buhay natin, pero ang nangyayari sa buhay natin, kaya tayo ay hindi mukhang victorious kasi nga, iniisip natin na tayo ay talunan. At hindi natin nilalapit ang ating sarili doon sa flag na kung saan nagbibigay ng senyales na tayo ay panalo na. Yan dapat natin gawin. Kailangan natin mag-step forward, not 3 step backward, para tayo ay mas mapalapit sa Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Alam niyo po sa buhay ni Peter, pinagkanuno niya yung Panginoon eh. Tama? Sabi ng Panginoon, pag tilaok ng manok, Peter, ipagkakanuno mo ko. Sabi ni Peter, no Lord, hindi. Hindi mangyari yun. Hindi ko gagawin yan. Sabi ng bisita natin, yung no nila, Peter, sa Australian accent, di ba, Brother Rowell, di ba? Sa Australian accent, Peter, pagkakanuno mo ko pagka tilaok ng manok, Sa buhay natin, kapag tinanong tayo, ipagkakanuno mo ako pag yumaman ka, pag kumita ka ng pera. Sabi natin, hindi. Pero nangyari sa buhay ni Peter, pinagpalit niyang Panginoon, ipinagkanuno niyang Panginoon. And after all of that, siya ay nagsisi ng kasalanan, nilapit niya yung kanyang sarili sa Panginoon, at ngayon nagkaroon ng kaligtasan yung mga taong nasa paligid niya. Amen? Kaya yung mga bagay na ikakalapit natin para sa Panginoon, pag-attend natin ng Sunday School, gawin natin. I encourage everyone na tayo ay mag-Sunday School every 9 a.m. Amen? Meron po kayong mga bawat department, ladies and men. Pero yun, after mag-Sunday School, may tinapay, tapos may kape. Saan ka pa? Diba?
Meron nga diyang grupo, college and career, may mga pasinangag, may paham, hotdog, sandwich. Sabi ko, parang gusto kong lumipat ng college and career. Diba? Yung iba, talaga kung tutusin po, bawat department, may mga kanya-kanya na silang kanya-kanyang buhay na yung mga yan, magugulo yan eh. Hindi, joke. Diba? May mga bagay na kung saan gumagawa ng paraan para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Mas maganda yun. Amen? Na tayo ay merong simbahan, merong ganitong gathering. Amen? Huwag din natin kaligtaan yung ating ginagawa para sa Panginoon. Paglinis ng simbahan. Amen? Yung paglinis ng simbahan, hindi naman yan para sa pastor. Para sa atin din yan. Para pag upo natin dyan, ay walang kalat. Ang sarap umupo dito. Linis ko to eh. Ito, linis ko yan. Dyan ako uupo mamaya. Diba? Walang bubble gum. Hindi yung pag-upo mo dati, di ba? Pag-upo mo, meron kang bubble gum, tatayo ka ngayon, meron ka sa likod mo. Kasi masaya ka na, nilalapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Ang tanong, nilalapit nga ba natin ang ating sarili sa Panginoon? Are we clinging to the Savior sa ating pong kalagitnaan? Sabi ng James chapter 4, verse number 8. Kapit na po to, konting minuto na lang. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your heart, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Kaya napakahalaga na ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Huwag nating ilayo. Ulitin ko po, ang pagpapala ay meron sa malapit. Ang pagpapalo ay yung mga taong lumalayo. Amen? Tapusin na po natin. Hayaan nyo po na talunan na lang po natin yung mga ibang bagay. Romans chapter 8, verse 31. What shall we say? These things, if God be for us, who can be against us? Kaya yun yung kahalagahan kapag tayo ay malapit sa Panginoon. Iingatan tayo. Biruin nyo po ito po, as I testify sa kabutihan ng Panginoon. Every week, travel po tayo going po sa island. Sa mission po natin doon. Pag bumotor pa lang, delikado na. Merong times na ako ay nag-slide, pero the Lord still protected me. Ingatan niya ako, sakay ng bangka. Pwedeng magkaroon ng problema. Kinakwentuhan ako ng mga bankero doon, may tumatalon daw na pating. Sabi ko, totoo? Oo, totoo. Sabi ko, hindi. Sa isip ko, sabi ko, hindi. Walang pating. Alam niyo, kalimutan ko anong klaseng isda yun eh. Yung merong tusok, blue marlin, yellow marlin, yellowfin. Siya. Tusok fish. Basta yung may pantusok, swordfish. Hindi, malaki. Blue marlin, yellowfin. Basta isda, tapos. Ang hirap naman yun, isda na yan. Meron times na ganun daw yung nangyari. Tumalon yung isda, yung isda na yun, tumusok doon sa may bangka. Paano kung tao yun? Patay. Sabi ko, paano kung ako yun? Hindi, patay din ako. Diba? Wala nang makulit na pastor dito. Diba? Sabi ko, buti na lang. Sabi ko, Lord, salamat. May times na malalakas ang alon. Sabihin ko po sa inyo, hindi biro po ang alon doon. And sa mga nakapunta po doon, makaka-relate kayo, mga alon doon. Hindi, yung mga nasagupan po nating mga lately, mga nakarang alon, may hina pa po yun. May time talaga, halos din kami yan, sila Brother John Ren and the rest. Ito pa, last year lang talagang sabi ko, surrender na kaya ata ako, ayoko na sa island. Ang laki na talaga ng alon eh, talagang yung bangka, hindi lang siya gaganon, tutusok pa yung pababa. Patay ka na, wala na talaga. Pero the Lord still, talagang iniingatan po ako. And I could say na yung kabutihan ng Panginoon, kung tayo ay malapit sa Kanya, iingatan niya tayo. Amen? Marami pa po akong mga storya na kung saan patotoo na iniingatan ako ng Panginoon. Merong time na yung victory mag-overtake sa akin at biglang pasok, bigla kang pipreno, talagang maraming chance na marami akong pagkakataon na pwede na akong mamatay sa mundong ito. Pero sa biyaya ng Panginoon, nandun pa rin yung kanyang pag-iingat. Amen? Kaya kung tayo ay malapit sa Panginoon, nandun din yung kanyang pag-iingat. Ngayon, ang huling katanungan, malapit ba tayo sa Panginoon? Mas magandang layunin natin ngayong taon na ito, malapit tayo sa Panginoon. Amen? Huwag nating ilayo ang ating sarili. Balikan po natin ang ating pag-aaral. Point number 1, confess our sins for revival. Secondly, comply with the scripture for revival. And lastly, clinging to the Savior for revival. Do you want revival sa buhay mo? Do you want revival to your family? Do you want revival sa ating community? Do you want revival para sa ating bansa? Magsisimula yan sa atin. Kailangan nating i-confess ang ating kasalanan at ituwid ang ating pagkakamali.
sa tulong ng Panginoon. Tayo po ay yumuko at pumikit at tayo po ay manalangin. Head bows and eye closed. I know the Lord is speaking to someone right now. Sabi ng ating pag-aaral, wilt not thou revive us again, that thy people may rejoice in thee. I challenge everyone this morning na ikaw ay makipagkasundo sa Panginoon. Gusto mo ng kagalakan galing sa Panginoon? Kapatid, kaya walang revival, merong kasalanan. Dapat natin gawin, lumapit sa Panginoon, ihingi ng tawad yan sa Kanya, tayo ay maging mas mapalapit sa Panginoon. Would you do that this morning? I challenge all the believers to get close with the Lord. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Pastor, I need your prayer. Pastor, I need na malapit ako sa Panginoon. Pagtagumpayan yung mga bagay na meron ako nung nakaraang taon at ngayong taon na ito ay ang layunin ko at base sa ating napag-aralan, mas magandang merong revival. Kung yan ang panalangin mo, kaibigan, kapatid, pwede kang lumapit sa harapan, manalangin ngayon sa iyong kinauupuan, pakipag-uusap sa Panginoon, at humingi ng pagpapatawad. Kung nahihiya kang lumapit sa harapan, you could raise your hand, Pastor, would you pray for me? Gusto kong magkaroon ng kaayusan ng buhay ko. Pastor, magkaroon ako ng buhay na kung saan ay merong kasaganahan, merong kaayusan, merong bagay na pagpapala na tunay na natatanggap ko. Kung yan po ang panalangin mo ngayon, sa umagang ito, pwede kang manalangin, makipag-usap sa Panginoon, at wag nating baliwalain ang oras na ito. Dakilang Diyos, salamat Lord for this morning. Thank you Lord for using me bilang isang pagpapala. At the same time, Panginoon, ang iyong salita ay rebuke, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Lord, bless these people, O God, as they respond, Panginoon, sa inyo pong salita. Marami po kaming pagkukulang, Panginoon, nakarang taon. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, hayaan nyo kami na kami naman po ang bumawi, Panginoon, sa inyo. Sa katapatan mo, sa pagmamahal mo sa amin, sa awa at sa grasya mo, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na mag-convict ng puso ng bawat isa. Salamat, Lord, for this privilege, O God. We thank you, Lord, and we love you in Christ's name. Amen and amen. Tayo po tayong lahat. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Amen, amen. I hope your Sunday ay naging blessed. Amen. At sana po tayo ay magkita-kita muli mamayang gabi ang ating pong service, 6:30 p.m. Amen. At tayo po ay patuloy po na mag-aaral po sa ating pong bahay panambahan. Amen. Sir Alexis, do the honor po sa ating pong pangwakas na panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos,
Napakabuti mo at maraming salamat, Lord, sa katuruan mo na binigay sa amin ng iyong preacher for today. Salamat, Panginoon, that binigyan mo kami ulit ng paalala, challenge, at the same time, Lord, to grow more for you. Patawad, Panginoong Diyos, sa mga kakulangan namin sa iyo na nagagawa. At Lord, we thank you for all the blessings that we don't deserve, Panginoon. Especially, blessing na kung saan binigay mo ang iyong anak na si Jesus para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin namin ito at maging hamon sa amin. At ingatan mo nawa ang bawat isa sa aming paglisan sa lugar na ito. Muli, tinataas namin ang iyong ngalan at salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan. Sa iyo lamang pong papurit, pasalamat sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. All God's people